Isipan ko parang joke ako ng Holy Spirit na magbasa ng Biblia. So, habang may nababasa ako dito sa Pilipos, ako napadpad. Pilipos chapter 2, verse 12 until 14. Basahin ko sa inyo guys. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng iyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon ako'y malayo na sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang iyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan, sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama. Sa ngayon, magsisilbi kayo ng ilaw sa kanila tulad ng mga bituin, nagniningning sa kalangitan, habang pinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa ganun, sa araw ni Kristo, ay may pagmamalaki kung hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. So kung naalala nyo naman na si Kristo nung nandito pa siya sa mundo bilang isang tao, grabe yung paghihirap na pinagdaanan niya. At never siyang nagreklamo sa Ama. Dahil alam nyo kung bakit? Yun ang purpose niya eh. May purpose siya dito sa mundo. At ginawa niya yun kahit paman sa daming mga ginawa si Satan para ma-distract siya. Para ligawin ni Satan nung nandito pa siya sa mundo. Pero diba hindi siya nagpatinag kay Satan, nagpatuloy pa rin siya hanggang kahit napako siya sa cross, hanggang sa huling hininga niya, pinuri pa rin niya si Lord, yung Ama na nasa langit. O diba? Hindi daw tayo magreklamo, sabi dito, at magtatalo upang maging ulirang anak ng Diyos. Maging matuwid at walang kapintasan. O diba? Kasi dito sa mundo ngayon, sobra ng pasama. Mabibilang mo na lang talaga yung mga taong sobrang devoted sa Diyos na maglingkod. Kasi mostly lahat ng tao, mas inuuna nila yung makabundong bagay, busy sa goals, busy sa career, busy sa pagpapayaman sa sarili. At tuminado naman ako doon. Ganun din ako. Kaya, realize ko ngayon, kung napanood man, kung nakikita mo man yung sinare ko kagabing picture about sa enjoy now, suffer later, then suffer now, enjoy later. Kumbaga, dun sa una, enjoy now, suffer later. Halimbawa, ngayon, nag-enjoy ka sa makabundong bagay, like, gumagawa ka na ng, hindi ka lugod-lugod ni Lord, ang layo mo na sa Panginoon. Sabi, ang saya mo kasi nasa iyo na lahat, may pera ka na, mayaman ka na, lahat ng goals mo natupad na, pero ang layo mo sa Panginoon. So, pag ikaw naman mamatay, ang kapalit nun, suffer naman. Dahil, wala kang Diyos, so, mapupunta ka sa impyerno. Doon ang suffer. Doon ang pagdurusa mo. Diba? So, sa isa naman, yung suffer now, enjoy later, ibig sabihin nun, kahit abang naglilingkod ka ni Lord, alam mong sobrang hirap yung pinagdaanan mo, pero nagtitiwala ka, I mean, siya talaga yung pinapriority mo sa buhay mo. Wala ka nang pakialam kung meron ka mang kayamanan or whatever, basta siya ang priority mo. Alam na Diyos kung gaano yung kahirap yung pinagdaanan mo. Kaya, ang promise niya sa'yo is, yung buhay na walang hanggan, yun ang sinasabi na enjoy later. Dahil nga, ang promise niya doon ay yung mapunta sa kalangitan. Mapunta sa kaharian niya, which is langit, which is paraiso. At doon mo maglalasap yung tunay na joy sa puso mo. Dahil siya na yung kasama mo, wala ka nang iisipin. Diba? Hindi ka magdurusa. Wala nang kasakit, wala na. Puro na lang joy. Ligtas ka. Nasa kamay ka ni Lord. Dahil lahat ng paghihirap mo dito sa mundo, habang sinusunod mo si Lord, may gantimpala na nag-aabang sa'yo, balang araw, sa kabilang buhay, kung mamatay ka na dito sa mundo. Kaya dapat, yun na lang natin, i-focus natin, sarili natin. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, papayaman ka man, dami ka mang pera, at dahil of the day, mamatay ka, iwan mo yan lahat.
pa rin, useless pa rin. So I'm just thinking about it na, kaya nga naman pala, no, ang greedy ko, wala na akong oras sa kanya. Puro na lang ako pera sa utak ko. Aminado ako dun, guys. Greedy pa rin ako sa pera. Kahit wala na akong responsibilidad. Pero siguro, pinalo ako ni Lord ngayon. Kasi, dito ako napunta eh. Dito yung nabasa ko na, dito ako nabasa, dito ako napadpad sa chapter na ito. Kaya, then, sinabi pa dito ni Apostol Pablo, ngulit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan na yun. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na yun bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Sa aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at ituring kong basura, pakamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Hindi ba? Lahat ng bagay, ni Apostol Pablo, sinabi niya, walang kabuluhan yan. Kung hindi ako makipag-isa kay Kristo. Sabi na dito. Kaya, yun lang. Share ko lang sa iyo. Sana, pag-share ko nito is, meron kayong natutunan konti at medyo nagising-gising kayo. So, ang ganda lang yung pinahayag sa akin ni Lord dito habang nagbabasa ako. Kaya siguro naisipan ko i-share sa inyo.